Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's bago natin pag-usapan itong si Banat Bay. Meron na naman siyang sinasabi tungkol kay Leni Robredo Kung ano na naman ang paninira nila kay Madam Leni Robredo. Pag-usapan muna natin itong sinasabi ng mga didilis. Ito pong Kiko Barsaga fans, fanbase ni Kiko Barsaga. At sigurado ako, ito ay kinabibilangan ng mga bobong DDS at mga fake news peddler o mga trolls. Sabi nila mga kababayan update. Dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Meron pa silang ganun-ganun. At may pa-heart-heart pa. Ayan mga kababayan meron na raw dumating sa Davao City na gasolina galing Brunei. So, naniniwala ba kayo dito sa pinagsasabi na itong mga didilis na ito? Ito nga, linaw-linaw, fake news. Ayon po sa Voice of Millennials, ito po ay fake news alert. Regarding the alleged arrival of gasoline from Brunei in Davao City as circulated on social media, the city government of Davao has no information on any such oil shipment from Brunei. No discussions have been held with Brunei on this matter. Stay vigilant against misinformation. Okay. Dito pa lang mga kababayan sa pinagsasabi nila, ito pa lang malalaman nyo na fake news Dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Unang-una, sabi nga, wala namang ganon. Nagpadala ba ang Davao ng tanker papunta dyan sa Brunei para umangkat ng gasolina? Wala naman Wala namang usapan, walang oil shipment. At ito matindi. Ito talaga pinaka-fake news. Sa totoo lang mga kababayan, etong mga didilis, mga bobo talaga. Mga tanga talaga. Gagawa lang ng fake news, halatang halata pa. Bakit kanyo? Sabi nila, galing Brunei, dumating na sa Davao ang gasolina. Alright? Gasolina. Gasoline. Alam niyo mga kababayan, hindi po tayo umaangkat ng direktang gasolina galing Brunei. Kung sakali man ang Pilipinas po ay aangkat ng langis po. Langis, hindi gasolina. Anak ng teteng. Ang inaangkat po natin ay crude oil. Hindi po gasolina. Kasi once na sinabi mong gasolina, ito po ay direkta ng ibibenta dito sa atin. Hindi po. Crude oil po ang kinukuha natin sa ibang bansa. Sabihin na natin sa Brunei. Sa Middle East, crude oil po. Tapos, nire-refine po dito yan sa Pilipinas para maging diesel, maging gasolina, iba't ibang klase po gasolina Merong 95 octane, may 91 octane, di ba? Iba-ibang klase yan So, dito po yan pinoproseso, dito po nire-refine yan. Crude oil ang ating inaangkat galing po sa ibang bansa. Kaya itong sinasabi ng mga bobong mga DDS na ito, gasolina daw. Kahit kailan talaga ang tatanga ninyo, mga DDS. Gasolina talaga? Hindi tayo nag-aangkat ng gasolina. Galing po sa Brunei. Ang inaangkat po natin, crude oil. Langis po. At dito na po yung pinoproseso sa ating bansa. At ginagawang gasolina, ginagawang diesel, at iba't ibang petroleum products. Anak ng teteng naman talaga itong mga DDS ang bobobo ninyo. Ano ang crude oil? Hilaw na langis. Minsan petroleum gas lang. Petroleum gas. So hindi direct na gasolina na ready na agad ibenta. Okay? Ito, kaalaman nyo para naman na madagdagan yung kaalaman yung mga bopol sa mga DDS. Okay. Tatanga na ito Noong 2024, may import ang Pilipinas mula Brunei ng crude oil. Hindi po gasolina.
Paano yung gumagamit ng diesel sa Davao? Kawawa naman, gasolina lang yung hinangkat ninyo. Mga tulongis talaga to. Okay, noong 2024, ang total ng crude imports sa Pilipinas galing sa Brunei at Malaysia ay 2% lamang. So napakakonti. Ang talagang inaangkatan natin ng crude oil ay 98% ay galing po sa Middle East, Saudi Arabia, United Arab Emirates at iba pang bansa. So ang talagang inaangkat natin crude oil o hilaw na langis. At pagkatapos niyan, yan po ay dadaan sa refinery, dadaan po sa proseso para maging gasolina, diesel at iba pa. Kaya yung kabobohan ninyo mga DDS kahit kailan talaga fake news kayo. Kailan ba kayo magbabago? Kailan ba matatapos yung inyong ka-fake newsan? Ha? Kasi gusto nilang talagang i-build up itong mga Duterte. Si Davao once na sinabing Davao, alam niyo na, dinidikit nila sa pangalan Duterte pero hindi naman po lahat ng taga Davao talaga sumusuporta sa mga Duterte. Tingnan nyo, yung ka-fake newsan na itong mga bopos na to. Gasolina raw, galing Brunei. Hindi naman tayo nag-aangkat ng gasolina ron, crude oil. Ang inaangkat natin. Saka isa pa. Doon nga yung magpa-escort tayo, tulungan natin ang ibang bansa katulad ng ginagawa ng Japan. Ini-escortan yung mga tanker na dumadaan doon sa Strait of Hormuz. Hindi nga tayo makapagpadala ron. Tapos ito pa, mag-aangkat ka ng gasolina. Saan mo isasakayan? Tricycle? Sa tricycle mo? Saan mo isasakayan? Aeroplano? Nako, kahit kailan talaga ang bobobo na ito mga DDS na ito. At ito pa mga kababayan, ito, mas lalo na to. Binabanata ni Banat Bay itong si Leni Robredo. Bakit? Pakinggan natin si Banat Bay. Ano to, Lening Lutang? Dati galit na galit kayo sa Marcos, tapos ngayon pera lang pala katapat mo. Isa ka talagang trapo. Kung ang mga Duterte supporter nagsisi dahil nabudol ni Marcos, kayo namang mga kakampuit, pagkatapos nyong magalit, bigla ninyong hinihimas ang tumbong ni Marcos. Hadiri kayo. Pweh! Puro kayo trapo. Wala kayong prinsipyo. Ano to, Len? Okay. So, yan sinabi ni Banat Bay, trapo daw si Leni Robredo. Bakit? Dahil ngayon daw ay kumakampi na siya sa mga Marcoses. Ngayon, ito lang Banat Bay. Kaya mo ba sabihin yan kay Isko Moreno? Kaya mo sabihin kay Isko Moreno yan? Banat Bay, makinig ka. Makinig ka dito kay Yorme Isko Moreno. Pakinggan mo yung sinasabi niya. Kasi sinasabi na dati kinakalaban nyo ang Presidente Bongbong Marcos, tapos ngayon kumakampi kayo at pagbibintangan mo pa na pera-pera. Si Madam Leni Robredo pa talaga pinagbintangan mo na pera-pera. Ilang taon tong naglingkod bilang Vice Presidente. Walang confidential fund. Mayor ngayon ng Naga City, walang confidential fund. Tapos pagbibintangan mo, Banat Bay, na pera-pera, ito si Leni Robredo. Baka yung ini-interview ninyo dun sa inyong programa, dyan sa Banateros, ang mukhang pera. Yun ang pera-pera. Simula nung naupo si Presidente Duterte, lumaki ang confidential fund dyan sa Davao. Ayun ang sabihin mong mukhang pera, hindi si Madam Leni Robredo. Kasi kung meron mga suporta ang gobyerno Marcos kay Leni Robredo, yan po ay doon po sa mga constituents sa Naga. Tulong po yun doon sa Naga, hindi po kay Leni Robredo. Hindi po nakikinabang si Madam Leni Robredo. Ito, halimbawa na lang ito, PCSO, hindi ko na maalam, picture lang kinuha ni Banat Bayan. Tulong yan ng PCSO dyan sa nasasakupan ni Madam Leni Robredo, hindi naman kay Leni Robredo yan sa kinakailangan ni Madam Leni Robredo na sumuporta sa gobyerno. Anong gusto mo? Sumuporta kay Sara Duterte? Anong gusto mo? Sumuporta sa inyo? Isira ulo pala kayo Bakit sila susuporta sa inyo? Paninira ang ginagawa ninyo. Puro pagsira sa gobyerno ginagawa ninyo. Anong gusto mo, Banat Bay? Gusto mo sa'yo sumuporta? Kay Sara Duterte sumuporta? Tanga pala to Akala ko matalino ka, Banat Bay, bobo ka rin pala. Wala kang pinag-iba dun sa kasamaan mo dyan sa Banateros, yung mga bobo mong kasamahan dyan. Yung isang scammer, yung isang PWD na kung magmura, akala mo, diretso.
Pero pag sasalita, baluktot. Pati katwiran, baluktot. Ito. Sige nga. Sabihin mo nga ngayon pinagsasabi mo na trapo-trapo na yan kay Yorme. Diba, sinuporta mo si Yorme nung eleksyon sa pagka-mayor. Ngayon, pakinggan mo si Yorme. Bakit ganun? Bakit sinusuporta ni Madam Leni Robredo ang gobyerno? At bakit sinusuporta ni Isko Moreno ang gobyerno? Banat pa, makinig ka, ha? Makinig ka. Please sila, makinig ka para hindi ka tanga-tanga. Pakinggan natin si Isko Moreno. Si President Marcos, kalabang ko. Nakakompetensya ko yun. Tama ba? Naalala nyo pa? Olats ako. Dapat, meron akong ampalaya sa buhay. Yan. Si Banat Bay, ampalaya. May ampalaya sa buhay. Pero si Leni at si Isko, wala ampalaya sa buhay. Eto mukhang ampalaya. Tama ba? If there will be some bitterness, no? Tinalo ko noon dapat bitter ako. But I did not. Why? I set aside personal emotion. You focus on the job, on your responsibility. Walang politika. The same thing that I gave to other officials. Whether they're congressmen, whether they're councilor, whether they're barangay chairman or kagawad, whoever they are. Wala. Kailangan mo isang tabi so that we can move on. And because of that attitude, here we are together, benefiting as local government, as people of Manila. That's why I, your mayor, will continue to do so. Huwag niyo nang masyadong iisipin yung damdaming masasakit na salitang na ibigay sa akin nung araw. Total, ako lang yon. Ang importante, kayo, tao, mamamayan ng lungsod ng Maynila. Si President... Okay. Ayan, narinig mo, Banat Bay? Narinig mo yung sinabi ni Isko, di ba? Linaw-linaw. Wala nang politika. Natuto siya mag-move on. Dati yung kalaban niya sa politika, kinalaban niya eh. Kung ang palaya nga siya, di sana galit pa siya. Hindi eh. Kasi hindi na importante. Ganun talaga pag eleksyon, nagkakasalitaan na masasama, masasakit. Pero pag may nakapwesto na, suportahan mo na. Ngayon, ano nangyayari? Sagana ang Maynila. Dahil na yung pagtulungan ng national government at ang local government ng Maynila. Ganun din sa Naga. Suportado ng national government ang local government ng Naga at suportado ng local government ng Naga ang national government ni Presidente Marcos. Ganun yung tulungan. Kaya wala kayong asenso niya sa Davao eh. Yung 51 billion ni Pulong Duterte sa napunta. Kaya walang asenso ang Pilipinas dahil sa mga utak talangka na katulad mo, Banat Bay. Utak talangka ka eh. Gusto ni Madam Leni Robredo umangat yung kanyang city, yung Naga City. Sasabihan mo, dati magkalabang kayo kung ano sinasabi niyo kay Marcos, ngayon kinakampihan niyo si Marcos. Hindi yung para sa sarili. Sabi nga ni Yorme Isko Moreno, huwag nyo naintindihin yung mga naging usapan namin, nasaktan ako, kung nasaktan man ako, huwag nyo naintindihin yun, ako lang naman yun. Importante kayo. Dahil kaya ako nandito para sa inyo. Ganon din si Leni Robredo, kaya siya nandoon sa Naga para sa mga kababayan niya, mga Bicolano. Tapos babanatan mo ng ganyan. Ano pakialam mo? Ano pakialam mo? Kaya kung ang Davao hindi sumusuporta kay Marcos, kasi nga, kontra kayo eh. Kahit simula pa kontra kayo. Hindi iniisip yung inyong mga kababayan sa Davao. Kaya kayo mga Davaoenyo, sa totoo lang, yung mayor ninyo, yung inyong mga namumuno dyan, pati itong mga tagapagtanggol ninyo ng mga banateros, akala ninyo, para sa inyo itong mga to. Hindi. Dahil kung para sa inyo itong mga to, hindi nila intindihin yung kanilang politika at susuporta nila yung gobyerno para sa ganon yung gobyerno tutulong dyan sa mga taga Davao. Pero sa kabila nga ng banat nyo kay Marcos, tinutulungan pa rin ng gobyerno ang Davao eh. Di ba? So itong sinasabi ni Banat Bay, wala to. Anong trapo-trapo? Yung taga Davao ang trapo. Saka ikaw, hindi ka lang trapo, basahan ka. Dahil yung utak mo, utak biya. Ano ka eh? Ito yung panatiko sinasabi niya, hindi raw siya panatiko. Kapag tama, palakpakan, pag mali, isitahin. Lagi niya sinasabi yun eh, pero hindi eh. Panatiko ka, Banat Bay, panatiko ka ng mga Duterte. Kaya ngayon, ano sabi ni Yorme? Banatan mo nga si Yorme, sabihan mo ng trapo? Alinaw-linaw nung sinabi niya, suportado niya ang presidente. Kaya mo pa sabihin yung sinasabi mo kay Leni, sabihin mo nga kay Yorme?
Di ba? Sumuporta ka kay Yorme nung nakarang eleksyon sa pagka-mayor. Bakit si Lenny lang binabanata mo, hindi si Isko? Dahil si Lenny, kinakatakutan ninyo. Dahil baka matalo ni Lenny Robredo, yung inyong idol, na Shiminet. Itok-itok. Nasa speech pa lang, wala na. Anak ng teteng. Kagaya ng live ko kagabi. Doon pa lang sa speech. Wala nakakahiya. At walang kalaban-laban to kay walang kalaban-laban kay dito kay Labi Granada. Tapos pati si Lenny Robredo na nahimik. Hindi pa nagsasabi yan na tatakbo. Tinitiran nyo na. Takot na takot kasi kayo. Di ba? Banat ba? Takot na takot na kayo? Nanginginig na kayo? Naiihi na kayo sa salwal? Kaya puro banat kayo? Sige nga. Parehas lang si Lenny Robredo at si Isko Moreno na sumusuporta sa gobyerno kasi hindi nila iniisip sarili nila. Iniisip nila yung kanilang nasasakupan. So kung para sa'yo, trapo yon, okay na maging trapo kaysa sa sinasabi mo na maging panatiko. O hindi uunlad yung seating hinahawakan mo kapag panatiko ka. Kailangan suportahan mo yung nanalo, mag-move on ka na. Para gumanda yung nasasakupan. Tingnan mo sa Davao. Pinababayaan nga lang ng mga Duterte yan, nasan pa si Baste? Nandun sa Italy. Papasyal-pasyal lang yung mga tao dyan. Kaya yung mga tanga-tangang mga bumoto dyan, ay mga taga Davao, mag-isip-isip na po kayo. Hindi nyo ba nahalata? Pinababayaan kayo dyan. Meron daw dumating na lang na gasolina. Hindi po gasolina, inaangkat natin. Crude oil. Hilaw na langis. Kaya mga utak na ito, hilaw Pare-pareha sila Hanggang doon sa kanilang mga vlogger, hanggang doon sa kanilang iniidolo, pare-pareha sa mga DDS na ito, mga bobo. So, yan lamang po mga kababayan ng ating update. Ito kay Madam Lenny Robredo at kay Isko Moreno. Nako, napakagaling nyo po. Ganyan po dapat, hindi po tayo ampalaya na nagtatanim ng galit. Iniisip po kasi nila ni Lenny Robredo at ni Isko Moreno yung kanilang mga constituents. Hindi po yung sarili nilang pangarap sa politika. Hindi katulad nung sa Davao na puro pangarap. Pero matagal-tagal pa ng eleksyon nag-declare na. So wala wala, puro politika. Wala mangyayari. Kapag yun po, yung nagdeklara magiging presidente natin, kawawa po Pilipinas. Maawa po kayo sa ating bansang Pilipinas. At kay Banat Bay, good luck sa'yo. Good luck sa paninira mo. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na na hindi ka panatiko. Panatiko ka. Panatiko ka. At ampalaya. Sobrang bitter. Bitter mo. Kaya lahat ng sinasabi ninyo sa programa nyo, puro paninira sa gobyerno. Mga walang wenta. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.